Sinasabing ang internet ay nag-uugnay sa ating lahat o dapat sana'y ganun nga. Pero sa Pilipinas, milyon-milyon pa rin ang naiiwan. Ito ang tinatawag nating digital divide. Hanggang kailan kaya may naiiwan? Ayan, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Joffer at welcome sa ating unang episode ng ating bagong podcast, Ang Usapang EdTech, kung saan ating matatalakay ang kahalagahan at gamit ng teknolohiya sa edukasyon. Sa taong 2026 ay halos gamit na ang teknolohiya sa bawat aspeto ng pag-aaral at pagtuturo, no? At may mga paaralan tayo sa ating bansa na may mga sarili-sariling telebisyon sa kanilang mga silid at halos nagagamit ang AI or Artificial Intelligence sa paggawa ng mga lesson plan at pagsasagot ng mga activity ng ating mga kabataan. Ngayon, hindi sa lahat ng pagkakataon ay may mga TV or mga telebisyon ng ating mga paaralan at hindi sa lahat ng pagkakataon ay na-access ng ating mga mag-aaral ang internet, no? Yan ay tinatawag na digital divide. Yun, ang katanungan, tech ready na ba ang lahat? Upang masagot ang katanungan na iyan, aking ipapakilala ang unang panauhin para sa araw na ito. Narito po si Ginang Juliet P. Abalos. Siya po ay isang guro sa Basilan National High School. Si Ma'am Juliet ay may maraming karanasan sa paggamit ng teknolohiya. Ngunit, limitado lamang ang kanyang access sa pagtuturo sa pang-araw-araw na basis. Ayan, welcome po ma'am sa ating podcast. Kamusta naman po ang inyong biyahe? Hi, isang mapagpalang araw sa ating lahat o sa mga nanonood. Okay naman, medyo malayo pero masaya naman at nakarating kami sa inyong podcast. Ayan, maraming salamat sa pagtangkilik at pagtanggap ng aming imbitasyon para ikaw ay maging parte ng podcast na ito. Ayan, ilang taon na kayo natuturo ma'am? Nasa 10 taon na rin akong nagtuturo sa aming paaralan ngayon. Matagal-tagal na rin pala ang ating magiting na guro sa larangan ng pagtuturo. Ngayon, ma'am, nasabi natin na ikaw ay taga-Basilan, no? At alam naman natin na isa ang Basilan sa mga kinokonsidera ng gobyerno na parte na may last mile school. Pero para mas maintindihan natin ang usapin ito, ma'am, pwede mo bang ipaliwanag kung ano ang last mile school? Okay, ang last mile school na tinutukoy ng ating gobyerno, ito yung mga paaralan na kung saan sila yung mga lugar nila ay malalayo sa bayan. Kumbaga nagtitake sila ng higit 1 oras na biyahe para lang makarating sa bayan. At ito rin yung mga paaralan na kung saan sa isang silid ay sa buong paaralan ay meron lamang 4 na silid-aralan. So, sila yung mga napapabilang sa mga lugar na kung saan ay talagang malayo sa mga kabihasnan. Ngayon, nagiging sentro ang teknolohiya sa pagtuturo, no? At dahil dyan, may mga hamon po ba kayong naengkwentro sa paggamit ng teknolohiya pag kayo ay nagtuturo? Okay, mga hamon baka mo talaga namang sa araw-araw na binigay talaga ng Diyos ay hamon talaga sa mga guro. Dumagdag na lang din ang teknolohiya sa paggamit namin. Ang mga hamon na ito ay una, paggagamit kami ng teknolohiya ay mahina ang signal. So dahil nasa malayong lugar kami, nasa liblib kami, so mahina yung pagkuha namin ng signal. Pangalawa ay yung kakulangan sa mga kagamitan, kagaya na lamang ng telebisyon, computer. Yun ang mga kagamitan na kung saan ay kailangan namin. Gaya din ng mga, pag kailangan namin ng module, yung mga papel. So malayo pa, parang kailangan kung magpapaprint kami, dadayo pa kami, pupunta pa kami ng bayan upang bumili pa. Another hamon na naman yun sa amin. Imbis na mas napapadali ng teknolohiya, mas nahihirapan kasi nga limitado lamang yung ating access, no? Limitado lang yung mga kagamitan para tayo may makapag-produce
ng mga kagamitan ukol sa pagtuturo gamit ang teknolohiya. Tama. Ngayon na nalaman na natin ang perspektibo ng isang guro ukol sa paggamit ng teknolohiya sa edukasyon, atin namang alamin ang perspektibo ng isang mag-aaral na magsisilbing pangalawang panauhin para sa araw na ito. Siya ay isang mag-aaral sa Basilan National High School at nakatira siya sa parte ng probinsya kung saan ito ay liblib at limitado lamang ang kanyang access sa internet. So ating i-welcome ang isa sa mga magiging natin mag-aaral, si Mervin Ardrengues. Ayan, welcome sa ating podcast, Mervin. Kumusta naman ang inyong pag-aaral? Magandang araw po. Magandang araw po sa tagapakinig. Sobra po talaga ako nahihirapan sa aking pag-aaral sa ngayon sapagkat laganap na po yung paggamit ng teknolohiya, gadget sa pagpapabuti ng pag-aaral sa ngayon. Ngayon, sabi mo na lumalaganap yung paggamit ng gadget, teknolohiya sa pag-aaral. Ikaw ba ay may kakibat na karanasan sa paggamit ng teknolohiya? Opo. Sa totoo lang po, sa bahay namin ay meron lamang po kami isang gadget na pinagpapasa-pasa ng aking mga kapatid. At bukod po sa isang gadget, pumupunta pa po kami ng bayan para lamang po makasagap po ng internet. Kasi sa lugar po namin is wala po talaga kaming masagap na internet. Kakaiba yung experience o yung karanasan sa lugar nyo pagdating sa paggamit ng teknolohiya. At ilan lamang si Mervin sa mga estudyanteng may parehong karanasan na ganito, no? At saka ma'am, sa 10 taon na pagiging guro, may mga na-witness na po ba kayo ng mga estudyante na may parehong karanasan kay Mervin? Sa araw-araw ng napagtuturo mula nung nauso nga yung ating online learning, ay hindi lang naman nag-iisa si Mervin sa mga ganyang sitwasyon. May mga bata talaga na minsan na nga ay wala silang gadget sa kanilang mga tahanan. But ayon nga sa datos ay meron ng 9,225 paaralan na kabilang dito ang 1,600,000 estudyante o mag-aaral na naaapektuhan na sadyang nakakabahala. At since nasausapin nga tayo ng teknolohiya, hindi natin pwede maiwasan yung usaping online learning sapagkat ito ay naranasan din natin noong una sa panahon ng pandemya, no? At ito ay nagsisilbing alternatibo ngayon kapag may mga suspension or kapag ito ay pinatupad ng ating gobyerno. Ngayon, sa usaping online learning, ma'am, may mga epektibong paraan ba para ito ay matupad? Para maging epektibo ang online learning, una sa lahat ay dapat ay bigyan ng gobyerno ng sapat na pondo upang maibsan natin o magkaroon ng sapat na kagamitan para sa online. Kagaya na lamang ng mga computer, telebisyon at magbigay ng pondo upang mabigyan natin ng mga siguro kahit sa isang pamilya ay madagdagan ng isang gadget, lalo na sa mga baryo, upang masabi natin na ito ay epektibo. So, nasabi niyo mong ibig sabihin nito ay kulang pa yung mga kagamitan na gagamitin para sa pag-implementa ng teknolohiya. So, Kulang pa sa ngayon, lalo na sa mga baryo. ayun. So, Mervin, nasabi ni ma'am na kulang pa yung mga kagamitan sa teknolohiya dahil ba dito ay nakaka-catch up ka pa ba or nakakasunod ka pa ba sa mga lessons sa online classes niyo? Sa totoo lamang po, hindi na po talaga. Sapagkat sa lugar namin, ang signal lang po, ang bilis ng signal ay umaabot lamang po sa 10 hanggang 40 Mbps lang po. O madalas wala po talaga. Hindi po tulad sa bayan na maabot po ng 9 o higit pa ang bilis ng internet sa kanila. So, ibig sabihin nito, hindi ka masyadong nakakapasok, nakakasunod. Dahil ba rito, ikaw ba ay maalam sa paggamit ng AI? Kasi napaka-importante nito, lalo na sa pag-aaral ngayon. Opo. Ginagamit po talaga yung AI ng mga kaibigan ko na nakatira sa syudad. Pero ako po, na mahirap lamang po na walang signal sa lugar namin, hindi ko po talaga magamit ng AI na yan sapagkat kailangan ko pa po pumunta ng bayan o sa mga kaibigan ko sa bayan para lamang po magamit ko yung AI na yan or yung gadget na yan. Salamat. So, ma'am, kapag ikaw natutukan ng online, marami bang hindi nakakapasok o mga aktibo ba sila? Maraming hindi nakakapasok. Kasi hindi mo naman sila masisisi. Kasi nga, wala rin naman silang kakayahang makapag-kuha o makapag-provide ng kanilang mga gagamiting gadget. O di kaya, makapag-access man lang sa internet, gawa na nga mahina yung mga signal doon.
Sa tingin nyo, Ma'am tsaka Marlene, pantay ba yung oportunidad na ibinibigay sa atin sa pagpapatupad ng edukasyong makateknolohiya sa ating bansa? Sa'yo, Ma'am. Bilang isang guro ay sa akin ay hindi sapat. Lalo na siguro yung mga napag-iiwan ng lugar, yung mga lalo yung mga kasama sa last mile schools. Sila ang mga dapat natin pagbigyan ng pansin para masabi natin na pantay. Salamat, Ma'am. Ikaw, Marlene. Sa lugar po kasi namin, hindi po talaga pantay ang situations. Sapagkat 5% lamang po sa mahihirap na tulad namin ang merong access sa internet. Samantala po yung may middle class, yung mayayaman, meron po silang 60% na access sa internet po. So nasabi mo sa inyo pa lang o onti ang may access sa internet. Sa buong bansa, nasabi rin na nasa 18 hanggang 19 na milyong Pilipino lamang kumpara sa 93 million na Filipino ang may access lamang sa internet. Isipin niyo yun, 18 milyong mga Pilipino ang hindi konektado sa ating digital na mundo. Sa tingin niyo may ginagawa naman po siguro yung gobyerno para maging patas ng laban? Meron naman silang ginagawa. Sa katunayan nga ay yun nga lang ay meron silang plano na magtayo ng 50,000 satellite na ngayon ay nakagawa naman na sila, nakapagpatayo na ng 38,000 na satellite na masasabi natin na kulang pa. Kaya nawawalan ng oportunidad na magkaroon ng access sa internet yung lalo yung mga nasa baryo. Tapos meron din silang proyekto na kung saan meron silang bayanihan project na kung saan nagkakaroon na yung mga teacher ng pagkakataon upang magkaroon ng seminar. Meron din silang palibre na mga SIM card na kung saan magbibigay sila ng libreng SIM card na meron na ring data upang maka-access yung mga mag-aaral o isang pamilya during online classes. Ngunit lahat ng ito ay hindi pa rin enough, no? Kasi nga hanggang ngayon naghihirap pa rin mga estudyante at mga guro para maging sentro yung teknolohiya sa edukasyon. Tama po ba? Hindi pa rin siya talaga sapat. Kaya base sa ating mga napag-usapan, no? Ang sagot sa tanong na tech ready na ba ang lahat? Oo o hindi sa tingin nyo? Sa akin, bilang isang guro ay hindi pa. Ako po bilang estudyante nakakaranas ng walang access sa internet, hindi po talaga. Dahil dyan, ang konklusyon natin ay hindi pa ready, no? Hindi pa tech ready ang mga tao. Dahil malaki pa ang digital divide between doon sa mga estudyante o sa mga guro din na naninirahan tulad na lamang sa basilan kung saan limitado lamang ang access sa internet. Habang umuusad ang teknolohiya at AI, ay maraming lugar at kabataan na naiiwan dahil sa kawalan ng access at infrastructure. At dyan nagtatapos ang ating unang podcast sa Usapang EdTech. Maraming salamat po, Ma'am, sa kayong pagdala. Maraming salamat, Mervin, sa pagpapahayag ng inyong mga karanasan. Ayan, maraming salamat sa ating mga manonood sa unang episode ng ating bagong podcast na Usapang EdTech. Muli ako po si Joffer na nagsasabing, ang edukasyon ay para sa lahat, teknolohiya ay dapat abot kamay ng lahat. Maraming salamat sa pakikinig, hanggang sa muli.